Isa talaga sa pinaka-unique asset ni Ken Suson ay ang natural niyang deep voice. Sa P-pop kasi, bihira ang may ganitong klaseng mabigat pero controlled na timbre. Hindi lang siya malalim, may texture at emotion din kaya madaling makilala kahit ilang segundo pa lang ang kanta. Sa latest single ng SB19 na Wakas, ramdam kung paano o gaano kaimportante ang voice color ni Ken sa overall emotion ng kanta. Habang si Nestel at Pablo madalas nagbibigay ng soaring emotional high, si Ken naman ang parang bigat at grounding ng song. Yung mababang tono niya ay nagbibigay ng sense of pain, maturity at emotional exhaustion na tugma sa message ng Wakas. Maraming listener online ang nagsasabing goosebumps ang effect kapag pumapasok ang lines ni Ken dahil parang may weight agad yung lyrics kapag siya ang kumakanta. Ang maganda pa kay Ken, hindi force yung lalim ng boses niya. Natural, resonance talaga yon. Kaya kahit live performances, stable pa rin at hindi tunog gimmick. Kaya madalas siyang mapuri bilang isa sa may pinaka-distinct vocal identity sa SB19. May fans pa ngang nagsabing, I've never heard anyone with such a rich, deep tone. Sa Wakas, specifically feeling ko ang role ng boses niya ay parang emotional anchor ng kanta. Kapag pumapasok siya sa verses o harmonies, mas nagiging cinematic at mas mabigat emotionally yung track. Hindi man yung laging pinakamataas bumirit, pero siya yung nagbibigay ng soul weight sa kanta. At yon ang strength ni Ken. Hindi lang siya kumakanta, parang dinadala niya yung emosyon sa mismong texture ng boses niya. Kaya bagay na bagay siya sa darker at more mature sounds direction ng Wakas era ng SB19. Pero paano nga ba kung may isang parang hindi ito nakikita at say ng isang komento, okay naman kaso chorus is the highlight of the song. Di siya binibigyan palagi ng chorus part. Do you agree that Ken should be given more chorus part? Yan pa ang tanong ng isang page at ang komento ng isang netizen. Well, bago natin bigyan ng paliwanag ito, narito ang say ng mga comment. Depende sa kanta kung kaya ng range ng boses niya, pero yung mga songs na may bridge, kaya niya. I like much. Pwede naman kay Amo Ken ibigay ang chorus, basta kung sino ka, mang nakaisip niyan. Gawa ka muna ng kanta. Dapat kasing galing ka ni Pinunong Pablo na ultimo parte ng kanta, ibinibigay niya ang boses ng members. OT1 at its toxic finesse. What important is silang lima, may kanya-kanya ng spot at kung wala ang isa, si lima, walang mabubuong magandang kanta. #Mahalima SB19. Say pa ng ilang mga fans, narito po ang kanilang naging paliwanag sa tila toxic na comment na ito. Ang ganda nga ng part ni Ken eh. Sa umpisa ng kanta, siya rin ang tumapos. May second verse pa siya. Ano naman ba ang problema ng mga OT1 na yan? Every part niya sa songs hits hard, also ganun din sa iba, swak sa voice nila. Hindi naman niya kailangan ng highlight para sa song kasi kahit sa ang part siya, magsashine siya mag-isa. Bawat isa sa kanila. Bawat part nila, ibinibigay sa kakayahan nila. Kahit mag-switch lines pa sila, bawat isa sa kanila, naha-highlights. Tingin ba nitong nag-comment na to na di nag-highlights part ni Ken sa bawat ginagawang song ni Pau? Kagigil ha? Kapag hype ang songs, may times na si Ken ang chorus like sa What, Gento, Basinga, pati na rin yung Quit. OT1 lang talaga siya. OT1 as a toxic finesse cups. Well, say ng isa, dahil ikaw ang nag-comment, Kelsey Lodi, magre-reply talaga ako. Tama, ganyan always ang mga OT1, basta ako, love ko silang lahat. Anyway, for sure, baka hindi talaga to 18 or sabi nga OT1. But anyway, matatandaan nyo ba na sinabi ni Pablo na sa tuwing siya ay gagawa ng kanta, lagi niyang iniisip ang part at boses ng bawat member ng SB19. At sa kanila, alam na alam nila kung saan sila dapat ilagay, especially ang nag-compose ng kanta. Well, ano ang masasay nyo about dito? Ilagay na ang inyong opinion sa ating comment section. Images or all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.